Then yung articles of impeachment, ito po yung formal accusations against the Vice President. So dun sa 7, kinukonsulto ba kayo sa lahat ng iyon or meron specific articles that you're being consulted on? I think pag pinag-uusapan ng articles of impeachment, mas madaling maintindihan. Kasi parang pag sinabi mong impeachment, di na naiintindihan ng tao, no? Yeah. Pag sinabi mong krimen, mas maintindihan ng tao, no? Or violations of law, mas maintindihan ng tao yun, no? So, yung mga articles of impeachment, simple lang yan. It's violation of our fundamental law, which is the Constitution. And sa Vice President Sara being a lawyer, and not only is she the highest elected the highest elected lawyer in this country, she has 2 oaths. She has 2 oaths of office. Her oath of office as a public official, but over and above that, her oath of office as a lawyer. Klarong-klaro, your oath of office as a lawyer. Meron tayong tinatawag na Code of Professional Responsibility, and very recently, nitong May 2023, no, dinagdag ang accountability. So we now have a Code of Professional Responsibility and Accountability. Alam mo kung bakit alam na namin na lawyers yan? Kasi mandatory yan sa amin, Christian, no? We are required to undergo compulsory continuing legal education. Yan, lahat ng lawyer. Okay, so lahat pala ng lawyer, mga kababayan, ay compulsory sa kanila na continuous yung kanilang gawing pag-aaral. Ay ibig sabihin, yung magre-review lang, not necessarily yung sinasabi na dapat ay gampanan nila yung kanilang tungkulin as a mag-practice ng law. Kasi yung sinasabing mag-practice ng law, sa term po ng mga abogado, yan ay hawak sila ng mga kaso. Pero iba po yung sinasabi ni Attorney Lorna Kapunan, ito po ay continuous. Kumbaga, mag-aral pa rin sila, mga kababayan, para yung kanilang mga nalalaman ay talagang dumami pa, mas maging broad, di ba? Bilang isang abogado. Lahat ng lawyers, at kung hindi ka kumuha ng legal education na yun, hindi ka pa pwedeng pumirma ng mga pleadings, hindi ka pwedeng mag-practice as a lawyer. And in fact, the reason talagang nagtataka ako kung bakit hindi maintindihan ng ating Vice Presidente. Okay, meron dito tinatanong siya. Nagtataka raw siya kung bakit hindi maintindihan ng ating Vice Presidente ang alin. Ito mga kababayan, ito ay kumbaga opinion na. Kumbaga ito ay napapansin na ng kapwa mga abogado. Diba? Abogada si Sara Duterte. Abogada ang nagsasalita. Bakit meron siyang mga bagay na hindi naiintindihan? Samantalang siya ang pinakamataas na